Midnight Man. Sir Mac, ako po si Phil. Share ko lang po itong kwento ko. Valentine's Day noon. Kakatapos lang namin mag-date ng shota kong itago na lang natin sa pangalang Mitch. Kumain kami sa isang resto na matagal na niyang gustong makainan. Kaya lang short kami pareho sa budget. Kaya naman pinag-ipunan ko yon, Sir Mac. At sinurpresa ko talaga siya na doon ko siya i-date. Pagkatapos nun, nag-check-in kami sa isang motel. Hindi naman na siguro bago yun sa atin. 3 hours lang ang kinuha ko. At talagang sinulit ko ang bawat oras na magkasama kami sa iisang kwarto. Sir Mac, umuwi na rin siya after namin mag-check out. Hinatid ko siya sa terminal ng jeep. Nakangiti pa siyang nagpaalam sa akin pagkasakay ng jeep. Bit-bit ang isang bungkos ng bulaklak na ibinigay ko. Ako naman may dinaanan pang bookstore. Nakisuyo kasi sa akin noon yung kapatid kong babae. Nang mabili ko naman ang kailangan ko, ay sumakay na rin ako ng jeep pa uwi sa amin. Habang nasa biyahe, nag-chat sa akin si Mitch na nakauwi na siya. Nag-reply naman ako ng okay. Tapos, tinago ko muna yung phone ko at baka mahablot sa akin o anuman. Maya-maya, huminto sa stoplight yung sinasakyan ko habang naka-go naman yung opposite lane. Medyo traffic yung lane na yon at mabagal yung takbo. Sir Mac, pagtingin ko sa isang jeep, nakita ko si Mitch. Nagulat talaga ako kasi paano siya napunta ron. Hinatid ko pa siya sa sakayan ng jeep nila at hinintay na makaalis. Siya talaga yung nakaupo sa loob ng jeep. Same na same yung suot mula ulo hanggang paa. Maging yung maliit na bag niya. Tinry ko siyang tawagin. Nilakasan ko pa yung boses ko kahit nakakahiya sa mga kasabay kong pasahero. Pero parang di niya ako naririnig. Nakatulala lang siya na parang blanko yung isip. Tiningnan ko yung mga katabi niya, Sir Mac. Parang wala naman siyang kasama. Kasi isang estudyante at isang ale ang nasa magkabila niyang side. Naisip kong i-chat siya sa messenger. Naka-online naman siya nung time na yon. Nang tingnan ko siya ulit, hindi niya hawak yung phone niya. Hindi siguro narinig yung notif kaya naisipan kong i-video call. Nag-ring naman. Online nga talaga siya. Wala pang 1 minute, Sir Mac. Sinagot ni Mitch. Na labis kong ipinagtaka. Kasi nakatingin ako sa Mitch na nasa jeep. Nakatulala pa rin ito. Walang kagalaw-galaw. Si Mitch na nasa video call, nakangiti akong tinanong kung bakit ako napatawag. Nasa bahay siya nila, sir. Ako naman hindi nakapagsalita. Kasi nagguguluhan ako ng mga oras na yon. Hanggang sa umabante na yung sinasakyan ko. At pagtanaw ko ulit sa jeep kung nasan yung isang Mitch, malayo na ito. Pero kita ko pa rin yung kamukha ng shota ko. At dahil hindi ako makapagsalita, binaba na ni Mitch yung tawag. Hindi ko alam kung kamukha lang niya yung nakita ko. Pero kasi maliwanag pa nun. 5:00 pa lang ng hapon. Imposible ding dinadaya ako ng paningin ko. Chinat ko si Mitch. Sabi ko may nakita akong kamukha niya kaya ako napatawag. Sabi ko pa, siya yung nakita ko. Pati yung suot na damit at accessories. Tinawanan lang ako ng shota ko. Baka raw namimiss ko lang siya agad kaya ganun. At yun na nga lang din ang inisip ko. Kahit alam ko sa sarili kong sigurado ako sa nakita ko. After ilang days, may nangyari kay Mitch na hindi ko inaasahan. Na hit and run ng shota ko. Naging kritikal ang lagay niya. Grabe yung sinapit niya noon, Sir Mac. Sa awa ng Diyos, nakasurvive siya. Inabot nga lang ng ilang buwan ang kanyang recovery.
Minsan napapaisip ako kung may kinalaman ba yung nakita kong kamukha niya. Siguro doppelganger niya yon. At sinyalis yon na may mangyayaring masama sa kanya. Sa ngayon po ay engaged na kami ni Mitch. Pinaplano na namin ang kasal. At sana hindi ko na ulit makita yung kamukha niya. Magandang araw po, Sir Mac. Ako nga pala si Jean. Kwento ko lang itong creepy encounter ko na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. February 14 nun. Maaga pa lang nakabihis na ako at nakaporma. Todo pabango pa ako nun dahil unang Valentine's Day date namin ng GF kong si Mara. Bago pa lang kami nung mga panahong yon. Sakay ng motor ko, bumiyahi ako papunta sa kanila. Ang usapan kasi namin ay susunduin ko na lang siya para makapag-joyride na rin. Kilala na din pala ako ng mama niya nun. At ayon sa GF ko ay boto naman sa akin. Pagkarating ko, kinuha ko yung phone ko. I-chat ko sana si GF na nasa labas na nila ako. Kaso may chat pala sa akin si Mara. Hintayin ko na lang daw siya sa labas. At patapos na rin naman daw siyang gumayak. Tansya ko ay may 15 minutes na akong naghihintay nun. Naiinip na ako kasi kala ko talaga palabas na siya. Wait lang, sabi niya. Nagme-makeup na lang daw siya. Maya-maya, habang nakatanaw ako sa bahay nila, may nakita akong naghawi ng kortina sa bintana ng second floor ng bahay. Matandang babae, Sir Mac. Parang nasa 70s ang edad. Maikli yung buhok, nakasalamin at mukhang matara yung muka. Sumenyas ako dito ng pagbate. Inassume ko na lang na baka lola ni Mara. Kahit wala naman siyang nabanggit sa akin tungkol dito. At hindi ko yon nakita sa bahay nila nung dumalaw ako dati. Nung una okay pa eh. Pero nung mga 2 minutes na ata ang nakalipas, nakatitig pa rin ito sa akin. Umiwas na lang ako ng tingin. Nakakailang tapos ang weird sa pakiramdam. Lalo at mataring nga yung mukha nito. Pinilit ko na lang ngumiti nang tingnan ko ulit yung matanda. Buti na lang lumabas na si Mara. Pagkasuot ko ng helmet kay Mara at sa sarili ko, natanaw ko yung mama niya sa bintana sa baba. Sabi ko, "Tita, alis na po kami." Ngumiti naman ito at nagsabing ingat daw kami. Pagkatapos noon ay kumaway din ako sa lola niya na nasa bintana pa rin. Pero hindi man lang ito ngumiti o anuman. Sa isip-isip ko, baka masungit talaga ito o hindi boto sa akin kasi may mga tattoo ako sa braso. Paglabas namin sa subdivision nila Mara, inopen ko yung tungkol sa matandang babaeng nakadungaw sa bintana. Sabi ko, "Lola mo ba yung nasa bintana kanina? Ganun ba talaga yon? Nakakatakot kasi mukhang masungit eh." Ilang segundo rin bago nagsalita si Mara. Tinanong niya ako kung sinong lola. "Yung matanda kanina, yung nasa taas nyo. Binati ko pa nga eh pero di ako pinansin. Nakatingin lang sa akin." Sagot ko. Sabi naman ni Mara, "Sure ka ba? Nakita mo talaga? Anong itsura niya?" Dinescribe ko sa kanya yung itsura. Kahit nagtataka ako kung bakit parang nagtataka pa siya. Kasama yata nila sa bahay yon. "Sir Mac, nabagalan ko yung takbo sa isinagot ni Mara. Sabi niya sila lang ng mama niya ang nasa bahay nila. Tapos yung lola niya matagal na raw pumanaw. Tama raw yung description ko sa kanyang lola. Tinanong pa nga niya kung sure daw ba ako. At hindi ako nang titrip lang. Sabi ko, ba't ko naman gagawin yon? At paano ko naman malalaman yung itsura ng lola niya? Kung ganun daw, nagpakita sa akin ang kaluluwa ng lola Dory niya. Masungit daw talaga ito nung nabubuhay pa. Tapos ubod ng higpit sa kanilang mga apo niya.
Yung excitement ko sa date namin, Sir Mac, napalitan ng takot. Matatakotin pa naman ako. Pero ano nga bang magagawa ko nun? Nakaalis na kami at sayang naman kung ika-cancel ko yung date namin. Buti na lang kahit papano, na-enjoy ko naman at napasaya ko ang GF kong si Mara. Nakakatawa lang kasi pagkatapos nun, matagal bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik ulit sa bahay nila. Buti nga ay hindi na nagpakita sa akin ang kanyang Lola Dory. Yun lamang po, Sir Mac. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Magandang umaga o gabi po, Sir Mac. Tawagin mo na lang po akong Ari. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko. Valentine's Day po noon at nasa bahay lang kami nila Rose, girlfriend ko. Sakto namang wala yung mga magulang niya. May pinuntahan daw kasama yung mga kapatid niya. Siya lang yung nagpaiwan nun. Pinipilit siyang sumama kaso ayaw niya. Kasi nga may usapan na kami nun. Gumawa na lang siya ng excuse na may tatapusin siyang report. Sir Mac, pagkaalis ng mga parents niya at mga kapatid, tinext agad ako ni Rose na wala na sila. Agad-agad naman akong bumiyahe. Dumaan muna ako noon sa bilihan ng bulaklak at nag-take out ng pagkain sa fast food. Bumili din pala ako ng pangproteksyon. Kasi baka may hindi inaasahang mangyari. Mahirap na. First time pa naman namin ni Rose pag nagkataon. Pagdating ko sa kanila, nakapambahay lang ang GF ko. Parang tanga tuloy ako nun. Kasi todo forma pa ako. Sa bahay lang nga pala kami. Kumain na kami pagkahain ni Rose sa dala kong pagkain. Pagkatapos noon ay nanood kami ng movie. At habang nanonood kami, sinasabayan namin ang lambingan hanggang sa humalik sa pisngi ko si Rose. Gumanti ako pero sa kanyang labi ko pinadampi at doon na nga naging mas madiin ang halika namin. Sir Mac, habang ginagawa namin yon, hinihila niya ako papunta sa isang kwarto. Nung nando na kami sa kama, biglang huminto si Rose. Natatakot daw siya. Damang-dama ko yung panginginig ng mga kamay niya. Sabi ko wag siyang mag-alala kasi sa una lang yon at tinuloy ko ang paghalik sa kanya habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang damit. Tatanggalin ko na sana yung pangilalim niya nang biglang may sumigaw sa kwarto kung nasan kami. Boses babae yon, Sir Mac. Isang malakas na hoy ang narinig ko. Napahinto ako, napaupo sa kama at nagpalingalinga sa buong kwarto. Ba't daw ako huminto? Sabi ni Rose. Sabi ko may narinig akong sigaw ng babae. Sagot niya wala naman daw siyang narinig. At nung dumako yung tingin ko sa salamin na malapit sa kama, napatalon ako sa nakita ko. Sir Mac, may babaeng maputla sa salamin. Payat na payat ito at nanlalaki yung mga mata. Masama ang tingin nito sa akin na parang galit na galit. Hindi ako nakagalaw nun. Ang alam ko lang ay para akong mahihimatay. Naririnig ko rin si Rose na paulit-ulit akong tinatanong kung bakit ako nakatulala at kung anong nangyayari sa akin. Pero di ko magawang sumagot. Maya-maya, itinuro ako ng babae na para bang winawarningan ako at bigla na lang itong nawala. Kahit wala na yung babae ay nakatitig pa rin ako sa salamin. Tulala ako at pinagpapawisan. Agad naman akong inakay ni Rose palabas ng kwarto. Kinuhanan niya ako ng tubig sa pinunasan ng pawis ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong hindi makausap. Basta pagtingin ko kay Rose,
Alalang-alala ito sa akin. Nung umokay na ako, kinuwento ko yung nakita ko. Ayon sa kanya, atin niya raw yun. Atin niyang matagal nang wala sa mundo natin. Kanser ang ikinamatay nito. Yung kwarto daw na yon ay dating pag-aari ng kanyang ate. Ngayon daw yung mama at papa niya ang natutulog doon. Sabi pa ni Rose, ako lang daw ang bukod tanging pinagpakitaan ng ate niya. Marahil daw ayaw nitong may mangyari sa aming dalawa. Sabagay mga bata pa kami noon at hindi pa na ikakasal. Kaka-18 lang ni Rose. Ako naman 19 pa lang. Pagkalipas ng isang oras, umuwi na rin ako. Parating na raw yung family niya. Sir Mac, mula noon, sa labas na lang kami ni Rose nagde-date. Hindi na ako umulit sa kanila. Pero nung 3rd year anniversary namin, doon kami sa kanila nag-celebrate. Kasama ang mga magulang at mga kapatid niya. Buti na lang hindi na nagpakita sa akin yung ate niya. Siguro hindi na siya galit sa akin nun. Hello po Sir Mac. Tawagin mo na lang po akong Akira. Share ko lang po itong kwento ko. Nangyari po ito 6 na taon na ang nakalipas. Sima ng boyfriend ko noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Joms. Nasa barko siya noon at pangalawang sampa pa lang niya yon. Nag-message siya sa akin na wag daw akong aalis ng bahay. Maghintay daw ako at may darating na magde-deliver sa bahay. Tinanong ko kung ano ang i-deliver. Kaso ayaw naman niyang sabihin. Surprise daw. Pero kahit di niya sabihin ay parang alam ko na. Valentine's Day po kasi noon. Kaya ang inaasahan ko ay bulaklak. Sinakyan ko na lang ang trip niya. Nagkunyari akong walang ideya sa ipapadala niya. Sir Mac, tanghali na. Antay ako ng antay sa delivery na sinabi ni Joms. Kaso wala pa rin. Hanggang sa magdilim na. Yamot na ako nun. Nawala yung excitement na nararamdaman ko. Mga bandang 7:15 PM, may nag-text sa akin na number. OTW na raw siya sa location ko. Nag-reply ako. Tinanong ko kung bakit ang tagal niya. Nag-reply ito. At ang sabi ay dahil marami siyang delivery nung araw na yon. At ako raw ang pinakamalayo. Kaya ako ang hinuli niya. Wala akong magawa nun kundi pagpasensyahan yung rider. Total mukhang totoo naman ang sinasabi nito. At nagtatrabaho lang naman yung tao. Isa pa, totoo din namang malayo ang bahay namin. At halos liblib na. Past 8 PM. May kumakatok sa gate ng bahay namin. Agad naman akong lumabas sa pag-aakalang yung rider na yon. Sir Mac, pagbukas ko. Walang rider. Kundi isang usok na hugis tao. Naging estatwa ako sa kinatatayuan ko. Siguro sa sobrang gulat ko, hindi ko naisip na tumakbo. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng mukha yung usok. Nung una iniisip ko pa kung kilala ko ito. At na-realize ko na si Papa pala ito. Naluha ako. Matagal na kasing pumanaw si Papa, Sir Mac. Sa sobrang miss ko sa kanya, sinubukan ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Tumagos lang yung mga braso ko sa kanya. Iyak ako ng iyak nun. Napansin ko din na malungkot yung mukha niya. Tapos, bigla na lang siyang nawala sa harap ko. Hindi pa ako umaalis sa gate nun. Mga 3 minuto ata akong iyak ng iyak. Naabutan ako ng rider sa ganoong senaryo. Tinanong niya kung okay lang ako. At tumango naman ako.
Kahit papaano, nawala yung lungkot na bumalot sa akin. Gumaan ang pakiramdam ko sa regalong bulaklak at mga tsokolate ni Joms. Pagpasok ko sa bahay, pinuntahan ko si Mama sa kwarto niya na noon ay abalang nanonood ng paborito nitong drama. Sinabi ko yung nakita ko. Natigilan saglit ang mama ko. Sabi niya, kaya daw nagpakita si Papa ay dahil nakalimutan ko na death anniversary nito. Oo nga Sir Mac, nawala sa isip ko. Nag-guilty ako. Ilang Valentines na ang nagdaan na hindi ko man lang naaalala na araw din pala ng kamatayan ni Papa. Sir Mac, ipinagdasal ko si Papa nun. Humingi ako ng tawad. Kaya pala malungkot siya nung nagpakita sa akin. Mula noon, tuwing Valentine's Day, hindi ko na nakakaligta ang alalahanin ng araw ng kamatayan ni Papa. Lagi din akong may alay na kahit ano para sa kanyang kaluluwa. Yun lamang po Sir Mac. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko.